kapatid, umaabot na nga po sa higit na 40 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar sa ating pong bansa. Ako, totoo yan, Mommy Deems. Kaya naman nagbabala ang Department of Health tungkol sa heat-related illnesses, kabilang na ang heat stroke. Ang heat stroke, mga kapatid, ay isang emergency condition kung saan tumataas ng higit 40 degrees Celsius ang temperatura ng ating katawan. Good morning, Good Mommy morning! Deems. Doc, napaka-importante ng pag-uusapan natin ngayon. Alam mo ba, kapag ngayon, pag nagte-taping ako, nasa labas ako, lagi kong pinapaalalahanan ang mga nakakasalubong ko. Uminom po kayo ng tubig, Yes, siguraduhin niyo kung hindi kayo nadidehydrate or naiinitan. Doc, simulan na natin. Ano-ano ang mga pangunahing sintomas po ng heat stroke? Ayan, so yung mga pangunahing sintomas ng heat stroke, Mommy Deems, maliban dun sa 40 degrees Celsius na temperatura ng ating katawan, merong mga neurological symptoms yan, kagaya ng pagkalito, pagkalutang, at pagkawala ng malay. Pwede din yung sobrang init ng balat. So kung hahawakan mo para itong tuyo o kaya minsan ay pawisin. Pwede din ang mabilis na tibok ng puso at saka paghinga. Nandyan din yung matinding sakit ng ulo, kasama na riyan yung pagsusuka. Oo. Doc, paano daw nagiging factor ang dehydration sa pagkakaroon ng heat stroke? Paano ba malalaman kung ikaw ay dehydrated na? Ayan, kapag kulang ka kasi sa tubig, Mommy Deems, ibig sabihin, kulang ka din sa pawis. Yung pagpapawis kasi ng katawan natin, parang compensatory mechanism natin yan. So, ang mangyayari, hindi talaga maganda. Ma-dehydrate ka talaga. And yung mga senyales ng dehydration, Mommy Deems, mararamdaman mo parang uhaw na uhaw ka, tapos yung labi mo tuyong-tuyo, kasama na dyan yung bibig, and kakaunti o kaya dark yellow yung kulay ng ihi. Kasi yung ihi natin, di ba, color light yellow siya o kaya amber. Ngayon, kapag medyo dark yung kulay ng ihi, senyales yan na dehydrated ka. Kasama na riyan yung pagkahilo, panghihina, pananakit ng ulo, and sa severe cases, hindi ka makaihi at mabilis yung tibok ng puso mo at saka parang lutang ka. So parang ganun yung condition. Oo, alam mo, na-realize ko yan nung isang araw. Sabi ko, bakit ganun? Parang di ako makapag-isip ng tama. Para akong, di ba sa term natin, nasasabaw. So kasama pala yun, Oo, no? Mami Sa mga Deems. senyales ng Yes, heat dehydration stroke. or heat Oo, stroke. tama. Doc, ano naman yung mga dapat nating first aid na gawin para sa heat stroke? Ayan, so yung mga unang-unang gagawin, ilipat muna natin yung pasyente o yung may heat stroke sa malamig na lugar. Tapos papalamigin natin yung katawan niya and tatanggalin natin yung mga damit o kaya anumang material na nakakapagpataas ng temperatura. Kasi di ba, mga Pilipino minsan kahit sobrang init, mahilig mag-jacket sa labas, gano'n. Painumin natin kung gising at alerto, bigyan natin ng tubig. And of course, heat stroke kasi ito ay isang medical emergency. So, dalhin na agad siya sa ospital. Oo, kumbaga wag nang mapatumpik-tumpik pa. As you said, emergency condition siya, ito. oo. Kailan dapat dalhin sa ospital ang isang taong may sintomas? Ayan, so humingi ng tulong medical kung nalilito, kung lutang, o kaya hindi na makausap ng maayos Parang yung isang ano ba yan, tao. Doc? Yung parang nadidisorient. Yes, parang, tama. Parang nawawala sa wisyo, Yes, sabi oo. nila. So, dalhin na agad sa ospital yon. Kung nahimatay naman o kung nawala ng malay, diretso na yan sa ospital. At kung nasobrahan naman yung init ng katawan, kung pinaghihinalaan na 40 degrees Celsius, dalhin na agad sa ospital. At kung paulit-ulit yung pagsusuka, Mommy Deems, kaya hindi yan pwede kasi madidehydrate siya lalo. Kung sobrang bilis ng tibok ng puso, kapag nahihirapang huminga, may kasama ng seizure o kaya pangingisay, diretso ospital na siya. Mga kapatid, no, seryosong kondisyon po kasi ang heat stroke dahil may mga long-term effects po ito sa ating katawan, kagaya na lang ng memory problems, hirap sa pag-focus, muscle damage, and posibleng kidney problems. So, yun yung mga long-term effects niya, Mommy Deems, yung mga nasabi ko kanina. Oo. Eto, Doc, paano naman daw maiiwasan ang pagkakaroon ng heat stroke? Ayan, so meron tayong tips, Mommy Deems, sa ating mga kapatid. Uminom po tayo ng maraming tubig araw-araw, mga 6 to 8 glasses o kaya 3 liters per day. Iwasan din po ang katirikan ng araw. Mga 10 a.m. hanggang 4 p.m. Sobrang init yan, Mommy Deems, di ba? And napaka-importante, magsuot po tayo ng presko at magaang damit and panatilihin po natin na malamig ang ating katawan.
wag din po tayong mag-over-exert sa init. Kasi yung iba nagja-jogging kahit alas 2 ng naku, wag. hapon. Oo, so hindi yun advisable. And iwasan din po natin ang alcohol at sobrang caffeine sa ating katawan. Ayun. So, Doc, maraming salamat sa lahat ng mga itinuro mo sa ating mga kapatid ngayon. Again, sa mga kapatid po natin, iba yung pag-iingat po, lalo-lalo Yes, na ngayong oo. summer at ang ating heat index ay napakataas. Doc, social media accounts and of course, our clinic. Yes, TikTok and Instagram, Doc Richard Gediaza. Clinic po namin Skin Soul, Advanced Dermatology and Medical Aesthetics. Meron po kami sa Fairview, Mandaluyong, and Cubao. Ayan, maraming salamat, Doc Richard Gadiaza. Mga kapatid, Dimples Romana po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow na po at subscribe na sa social media pages ng News 5.